Magandang araw po. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Hespero Hinco, na nag-aanyayang samahan niyo po ako sa pag-aaral at pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Mateo 22, talatang 15 at 16. Pagkatapos nito'y umalis ang mga Fariseo at nagbalak kung paanong mabibitag si Jesus sa kanyang salita. Sinugo nila sa kanya ang kanilang mga alagad kasama ng mga kakampi ni Herodes. Kanilang sinabi, "Guro, alam naming ikaw ay totoo at nagtuturo ka ng daan ng Diyos batay sa katotohanan at wala kang kinikilingang sinuman sapagkat hindi ka tumitingin sa panlabas na anyo ng tao." Paano ba ang maging dakila sa kaharian ng Diyos? Noong mga nakaraan, natutunan po natin na ang susi sa pagiging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang pagpapakumbaba. Sa Biblia, sa mga pahina ng banal na kasulatan, makikita natin ang iba't ibang kwento ng mga tao, mga babae at lalaking nagpakumbaba at dahil dito sila ay naging huwaran ng kadakilaan. Napag-aralan din natin na ang mga naging dakila sa kaharian ng Diyos ay laging naglilingkod, laging nagbibigay, at laging nagpapatawad. Mahalaga po natin na mapansin natin ang salitang lagi sa mga pananalitang iyon. Ngayon naman, dito sa ating mga binasang talata, makikita din natin na ang mga naging dakila sa harapan ng Diyos ay laging totoo. Pero paano ba ang maging totoo? Ang pagiging totoo po ay may tatlong sangkap. Una, nagtuturo ng daan batay sa katotohanan. Nagtuturo ng daan ng Diyos batay sa katotohanan. Ang pagiging totoo at ang katotohanan ay hindi natin maaring paghiwalayin. Hindi ka maaring maging totoo kung wala sa iyo ang katotohanan. Pero ano ba ang katotohanan? Ang sabi ng Panginoon sa aklat ni Juan, Kabanata 14, talatang 6, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng maging totoo kung wala ang Panginoong Hesus sa ating buhay. Pangalawa, kung tayo maging totoo, dapat wala tayong kinikilingang sinuman. Pantay ang pagturing natin sa lahat, sa ating kapwa. Ibig rin sabihin nito, wala tayong kinakatakutan. Natural na meron tayong mga taong igagalang at paparangalan doon yung mga nararapat. Pero ang paggalang at ang pagkiling natin ay binibigay natin ng parehas sa lahat. Ito'y magagawa lamang natin kung pangatlo, hindi tayo tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Bilang tao, likas sa atin na ang nakikita natin ay ang panlabas na anyo. Ngunit kung hihingin natin ang tulong ng Diyos at kung ating pagsusumikapan, makikilala natin ang tunay na katayuan ng tao, hindi lamang sa kanyang panlabas, kundi sa kanyang kalooban. Ibig sabihin nito na magiging pantay ang paggalang natin ay ginagawad sa ating kapwa na walang kinalaman sa anyo na nakikita natin sa panlabas o sa katayuan niya sa lipunan. Bilang lingkod ng Diyos, kung nais nating maging dakila sa kaharian ng ating Ama, dapat tayo ay laging totoo. Isa din sa mga gawi at kaugalian ng mga naging dakila sa kaharian ng Diyos ay ang pagpapahalaga. Ang mga dakilang lingkod ng Diyos ay laging nagpapahalaga. Marunong ba tayo magpahalaga sa ating kapwa o sa ating sarili? Pinapahalagahan ba natin ang mga biyayang natatanggap natin mula sa Panginoon? Ang ating Panginoon ay isang Diyos na mapagbigay at binubuhos niya sa atin ang napakaraming mga biyaya sa bawat araw. Okay.
ang pagpapahalaga ay higit pa kesa sa pagpapasalamat lamang sa mga ito. Kalakip ng pagpapahalaga ay ang pag-iingat, ang pangangalaga, at ang pagpapaunlad o pagpapayaman ng mga natanggap natin mula sa Kanya. Ang mga bagay na ipinagkatiwala niya sa atin. Kung ito man ay isang uri ng yaman, isang uri ng talino, isang kakayahan, o maging ang mga taong dinadala niya sa ating buhay na naging pagpapala sa atin at tumulong sa atin upang tayo magkaroon ng halaga, kinakailangan din natin silang pahalagahan. Kinakailangan din nating paunlarin ang kanilang mga buhay. Kung ito'y ginagawa natin, tayo po ay magiging dakilang lingkod ng Panginoon. Pagbulay-bulayan po natin ang mga aral na ating natutunan sa ngayon. Panginoon, maraming salamat o Diyos. Sa hapon na ito, pinaalala mo sa aming Panginoon na kami dapat maging totoo. Diyos, dalangin namin, Ama, na kung sino man sa hapon na ito, sa aming mga nakikinig, O Diyos, na magpahanggang ngayon ay hindi ka pa nakikilala bilang buhay, bilang katotohanan. Na ito ang pagkakataon, Panginoon, na bubuksan nila ang kanilang mga puso at ikaw ay tatanggapin. At maging totoo sila sa kanilang sarili, Panginoon, sa kanilang pangangailangan sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, na bilang mga lingkod mo, turuan mo rin kaming magpahalaga, O Diyos. Pahalagahan, Panginoon, ang mga bagay na ipinagkakatiwala mo sa amin. Ang mga kaibigan, ang mga katuwang sa gawain, ang aming mga kamag-anak, ang aming mga kasambahay, ang lahat, Panginoon, ng mga taong ginagamit mo upang bigyan kami, Panginoon, ng aming mga pangangailangan. Dalangin namin, O Diyos, na matutunan namin, Panginoon, pangalagaan sila at palaguin din ang kanilang mga buhay. O Diyos, sa hapon na ito, tinataas namin sa iyo ang inyong mga lingkod. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong pagpapala sa kanilang mga buhay. Sila, O Diyos, na mga nagtatapat, Panginoon, sa gawain at sa pagtawag, O Diyos, na ibinigay mo sa kanila. Nataas namin sa iyo, O Diyos, una sa lahat si Pastor Bonnie de la Cruz, Panginoon, ang kanyang asawang Sister Weng, O Diyos, maging ang kanilang mga anak, Ama. Nakita mo, Panginoon, ang pananampalataya ng mga lingkod mong ito, O Diyos. Ang kanilang pagtatapat sa iyo, Panginoon, ang pagdala nila ng kanilang pamilya at ng lahat, Panginoon, ng taong kanilang nakakasalamuha sa iyong harapan, O Diyos. Dalangin namin, O Diyos, pagtibayin mo pa ang kanilang pananalig sa iyo na sa tuwing sila ay tatawag, Panginoon, makikita nila ang daglian mong pagtugon sa kanilang mga panalangin. Ama, dalangin namin, O Diyos, ang kagalingan at kalakasan ng kanilang lupang pangangatawan. Patuloy, Ama, bigyan mo po sila ng lakas at kasiglahan, Panginoon, sa kanilang paglilingkod sa iyo. At paglawakin mo, Panginoon, ang sakop, O Diyos, ng kanilang gawain. Ama, tinataas din namin sa iyo, O Diyos, si Pastor June Kalipay, Panginoon, Sister Jenny, maging ang kanilang mga anak at ang mga kasamahan nila naglilingkod sa iyo sa Bicol. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong paghipo sa kanila, ang iyong pagpahid, Panginoon, ay dumaloy sa kanila, O Diyos. Ang tapang, Panginoon, na mangusap, O Diyos, at manindigan sa iyong katotohanan, Ama. Dalangin namin, Panginoon, ang panibagong pananaw, O Diyos. Tanawin, Panginoon, na ibibigay mo po sa kanila, Ama. Na ikaw, O Diyos, ang magdadala, Panginoon, sa kanila sa higit pang tagumpay, higit kaysa sa kanilang inaasahan. Ang mga dalangin nila ay iyong tugunin, Panginoon, at gumilos ka sa isang makapangyarihang kapamaraanan, O Diyos, sa kanila. Na sa kanilang paghipo sa mga may sakit, Panginoon, ang mga may sakit ay gagaling, O Diyos.
Dalangin din namin, Panginoon, sa iyo si Pastor Jong Oreta, Panginoon, Sister Grace, O Diyos, at ang gawain, Panginoon, na iyong pinagkatiwala sa kanila sa Pasig. Alam mo, Panginoon, ang kanilang bigatin para sa mga kaluluwa, Panginoon, ang pag-abot nila, Panginoon, sa mga kabataan, ang pagiging patutuo nila, Panginoon, sa mga susunod na saling lahi. Ama, dalangin namin, O Diyos, na patuloy magbukas ka ng mga pinto, Ama, sa dako ng Pasig, Panginoon, lalong-lalo na sa mga eskwelahan, sa iba't ibang mga barangay, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, na tanging ikaw lamang ang maitaas at, O Diyos, ang mga tao at kaluluwa ay dudulog sa iyo, Panginoon. Mapupuno ang iglesia, O Diyos, dahil ikaw, Panginoon, ang dinadakila, O Diyos, at pinaglilingkuran ng aming pastor, Panginoon, sa Pasig. Ama't nataas din namin sa iyo, Panginoon, si Pastor at Benny Munda, O God, dalangin namin, O Diyos, na patuloy, Ama, ang iyong kapangyarihan, Panginoon, ay maging dakila sa kanyang buhay. Ang kanyang pangangailangan ay iyong tutugunin at pasasaganain mo, Panginoon, ang lahat sa kanya, Panginoon, na hindi siya magkukulang sa anumang mabuting bagay, Panginoon. Bagkus ang pag-ibig mo ang kukup-kup sa kanya, Panginoon, at magiging dakila, Panginoon, ang iyong kapahayagan sa kanyang buhay. O Diyos, dalangin namin, Panginoon, ang kanyang mga sinasapuso, Panginoon, ay may sa katuparan, Ama. At mamamangha ang lahat, Panginoon, na makakasaksi sa kamay mo na kumikilos sa makapangyarihang pamamaraan, Panginoon, sa Kanya. Na maging siya, Panginoon, ay mamangha, O Diyos, sa kadakilaan mo sa Kanyang buhay. Panginoon, si Pastor Neil Duca, O Diyos, ay tinataas namin sa iyo. Maging, Panginoon, ang mga kapwa niya manggagawa sa dako ng Cavite, Panginoon. Patuloy, Ama, hayaan mo, O Diyos, na ang kanyang mga labi, Panginoon, ay mangungusap, Panginoon, ng buhay at pag-asa, Panginoon, sa mga taong nakikinig sa Kanya, O Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na maging ang mga opisyal, Panginoon, ng lalawigan ng Cavite, Panginoon, ay makakarinig ng iyong salita, O Diyos, dahil sa iyong lingkod. Kumilos ka, Panginoon, at maghimala ka, Panginoon, sa buhay ni Pastor Neil, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na pag-ibayuhin pa, O Diyos, ang kanyang paglilingkod at pagtatapat sa iyo, Ama. At lalawak, Panginoon, ang sakop, O Diyos, ng kaharian mo, Ama, sa dako ng Cavite dahil sa iyong lingkod. Muli, salamat, Panginoon, sa hapon na ito. Salamat, O Diyos, sa pagkakataong binigay mo sa amin, Panginoon, na magbulay-bulay sa iyong salita. Maging buhay ang iyong salita sa amin, O Diyos, at ito ay may sakabuhay namin sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, ito aming samot dalangin. Amen. Maraming salamat po muli sa pagsama ninyo sa ating programa. Hanggang sa muli, aasahan po namin kayo na makiisa sa ating programang Tayo'y Manalangin. Pagpalain po kayo ng Panginoon.